Napapanahong issue sa larangan ng politika, showbiz, tatalakayin, himayin, re-reaksyonan ng J. Guevara TV. J. Guevara TV nga po pala, isang reactor ng mga viral issue na nagaganap dito sa Pilipinas. Tinto, no? Grabe. Pagkatapos gipitin ang Maisog rally sa, ang Maisog rally po diyan sa Tacloban, na di mano ay pinasarado pa nga. Inubos yung mga ticket, no? Inubos yung mga ticket, lahat-lahat, pati sa barko ata. Basta lahat daw at may mga banta-banta pa sa mga tao. So hindi naman natin alam kung sino yung mga nagbabanta na yun, pero ayon lamang po yun sa mga tiga Tacloban na di umano ay parang tinatakot sila. Katulad doon nung rally sa Davao, sa Tagum, na kesyo may mga mambobomba daw, ganun ngayon, may mga bomba daw. Hindi ko alam kung anong pinagagawa ng mga hinayupak na yan. So yun ang ginagawa. So ngayon, eto naman, panibagong na sa Japan, naman daw yung Maisog rally sa Japan at US, gustong harangin, gustong ipatigil. Sabi ko, ano ba naman yung merong mga utak kayo? Pati wala namang, kapag nagrarally po ang mga Duterte supporters, o ang mga Duterte, wala naman nangyaring gulo. Kasi ilang beses na hong nagkaroon ng rally, di ba? Nakita ba natin na may gulo? Wala naman. So, paano sinasabi nila na nanggugulo lang daw ang mga Duterte? Kung ang Duterte ang nanggugulo, si Marcos naman yung naninira. Alam niyo kung bakit? Ikaw ba naman, sabihin mo, walang nagawa mga Duterte sa Tacloban. Hindi ka pa naman presidente nun, may nagawa ng mga Duterte sa Tacloban. Diba? Yun yung dun eh. So ngayon, ito naman, yung US naman daw ay parang hinaharang. Oo, ay DDS supporters, may galab siya. Ay, ganda ni Mamo. Grabe, kamukha ni Bella Padilla. Yung mga gusto ko mga kamukha ni Bella Padilla. Boss Jay, alam niyo po na buwisit ako. Kanina, puro BBM vlogger, sabay-sabay sila naka-live. Lumabas sa window, sa YouTube ko. Yun nga tapos kami, yung mga DDS vlogger, hindi nga lumalabas. Na mapansinin nyo minsan, hindi nagno-notif yung mga live namin sa inyo. Kasi nga, ewan ko, kung anong ginawa na nila, pati YouTube, pinasok na ata nila, no? So kayo, ano masasabi nyo rito? Alam nyo, para sa akin, silent martial law na talaga itong nangyayari ngayon. Biri mo, na tayo tinatanggalan na tayo ng karapatan. Ang rally, nasa batas po natin yan. Malaya po kahit sino. Basta walang gulo or hindi ka lumalabag sa patakaran, kapag nag-rally ka, mo lang yung saloobin mo. Ilabas mo lang. Pero ang ginagawa ho kasi ngayon, pinagbabawalan na tayo sa lahat ng kagustuhan natin. Sa madaling salita, kinokontrol tayo ng gobyerno natin. Papayag ba tayo ng ganon? Sa tinagal-tagal na may mga dumaan na mga presidente, hindi naman to nangyayari ngayon, may mga panggigipit na to. Diba? Anong klaseng gobyerno meron na tayo ngayon? Na pati yung rally ginigipit. So eto nga, maraming mga katulad nito, may papanoorin tayo ditong video na eto nga ay si BBM katulad nito, asa na? Ito yung maling bulong. Oo, mga maling bulong. Ito, panoorin po mula natin tong habang pinipigil lalong nanggigigil, Maisog organizer. Natin tong kanilang hininaing sa ating gobyerno at ating pakinggan. Ito po. Alam ko napanood nyo ito sa iba, pero bigyan natin to ng reaction. Mayroon tayong kultura na tinatawag na habang pinipigil, lalong nanggigigil. So bilang Maisog, siguro masasabi natin habang pinipigil, lalong nanggigigil. Sa paninindigan natin. So ulitin namin, stand corrected, hindi ito destabilisasyon, hindi ito pagsalungat sa kasalukuyang administrasyon, ngunit pagkalampag o paggising kung ano yung mga kaganapan na nangyayari ngayon na hindi nararamdaman ng taong bayan na mayroon tayong gobyerno
na mas kumakalingas sa kanila. Bagkus ay nagkakaroon ng mga pagkilos na hindi Wait lang, may bashir, ito. Sabihin nyo, prayer rally. Bakit nag-aaklas at mura sa rally? Bakit? May batas ba na na kapag nag-rally ka, bawal ka magmura? Bobo ka ba? Antonio Cunanan? Ha? Ilang taong ka na ho? Ngayon ka lang kahapon ka pa lang ba pinanganak? Ha? Bakit? Bawal ba magmura kapag nag-rally? Ha? Pagkaguguhan mo. No? Tsaka ito bakit pa? Ang tagal-tagal nang naging presidente ni Tatay Digong. Ang tagal na yung ginagawa yun. Bakit parang big deal sa inyo? Anong meron? Bakit parang nagiging big deal sa inyo yung mga pagmumura? Kung naiinggit kayo, gawin nyo, gayahin nyo rin, mag-prayer rally kayo, tapos magmura din kayo doon. So yun, walang lamangan. Boss Jay, fake account yan, kakatapos lang mag-live niyan. Nag-live ba yan? Jay, napanood mo na yung latest vlog ni... sige, mamaya panoorin natin yung pag-aksaya natin ng panahon yun, ha? Oy, Kuya Yob TV, shoutout sa'yo. Kay Ate Breezy Brooks, yan. Kay Maring Marites. Okay, tuloy natin to. Tumutupad dun sa tinatawag na general welfare na nakasaali naman sa local government code. Maraming nag-aabang sa maisog rally nga sana dyan sa Tacloban, pero hindi natuloy. Pero nakita nila kung paanong ginawa nila doon sa Dumaguete, ganon din ang ginawa ditong pag-uusig at trying to stop yung rally nga dyan sa Tacloban, kung saan nakikita natin yung mga malalaking dump truck. Ngayon ba, nandyan pa rin yan, sirs? Yes po, nandun pa din naman. Hindi pa rin nila tinatanggal at mukhang hindi pa na sold out yung bidding na isinagawa nila doon. Kaya until now, nandun pa rin po ang mga heavy equipments na yan at mga truck. At yan po, actually nag-umpisa po yan noong nandun tayo sa Bustos na kung saan hindi rin po natuloy yung atin sanang isasagawang isang malayang pagtitipon doon. At yan ay tila naging adaptation. Walang iya yung ginawa hinarangan talaga no? Harang na harang harang na harang. Tingnan nyo ano yan? Bentahan ng basura. Kita na. Maling-mali. Alam nyo, napakalayo talaga ng napakalayo ng utak ni BBM. Duri mo Freedom Park, ginawang Freedom Truck. Ang lupit mo. Iba ka. Saludo kami sa'yo. Oo, ang galing mo. Sa sobrang galing mo, yung Freedom Park, ginawa mong Freedom Truck. Station na ng mga local government units na kapag na-anticipate po nila na doon gaganapin ang panawagan o ang demand ng TAPS Coalition patungkol po sa transparency, accountability, peace, and security, at talagang ginagawan po nila ng isang sistematikong paraan para magkaroon po ng alibay. At kasama nga po dyan, sa mga alibay na yan, yung pagpaparke ng mga truck na yan, at sinasabi po nila na pagsasagawa daw ng pagbibindisyon at isa pa yung tinatawag nilang renovation. Nasa tingin natin sa dami po ng panahon, sa tagal ng panahon, sa haba ng araw na meron sila, bakit itatapat po tuwing tayo ay magkakaroon ng mga maisog rally upang ipanawagan sa ating kasalukuyang administrasyon ang mga hinanaing ng ating mga kababayan na may kinalaman po sa nabanggit po na mga panawagan ng TAPS. At sa inyo na po mismo manggaling, sino po ang nasa likod nito na trying to talagang gustong pigilan ang mga sinasagawang rally po ng maisog? Mag-join dyan. Wala naman po tayong ibang pwedeng maituro kung hindi yung nasa pinaka-rurok ng kapangyarihan, no? At ito po ay nanggagaling mismo. Hindi.
ito yung napapansin ko dito, no? Wait lang. Napapansin ko dito, mga ka-DDS, yung mga tanso vlogger, deny ng deny. Sabi nila, bakit yung pinagbibintangan si Marcos na na tawag dito na siya yung pumipigil sa maisog? Puta na, sino ba yung presidente natin? Sino yung pagbibintangan natin? Si Noynoy Aquino? Oh, si Raulo ba kayo? Ha? Sino pagbibintangan? Sa tingin nyo, sino gagawa niyan? Alam nga naman ang gagawa niyan, si BP Sara. Alam nga naman gagawa niyan, si Tam... Oh, yun, isa na rin yun, si Tamba. Sino ba? Sino hindi ko nga alam parang nahiwagaan ako sa kanila na, ha? Bakit kay BBM daw isinisisi yung mga ganitong nangyayari? Oh, sino ba yung pumipigil? Sino ba pumipigil dyan? Kami ba? Sino ba yung presidente? Tsaka unang-una halatado na itong administrasyon natin ay talagang pinipigilan itong mga may isog rally. Unang-una nagbigay po ng isang ka-fake news yan, si BBM, na sa kanyang interview. Wala pang nun. Alam niya kasi na magkakaroon ng may isog rally sa Tacloban. Ngayon, gumawa siya ng ka-fake news yan na wala daw nagawa mga Duterte. Wala daw nagawa ang mga Duterte, sabi niya. Doon pa lang, halatang-halatanan na siya yung nagpapalaganap ng mga ganitong gawain. So, diba? Para lang may panira siya, para lang hindi pumunta yung mga tao dyan sa may isog rally na yan. Ginawan niya ng issue, gumawa siya ng issue. Ang inaantay ho namin dito ay magsalita ka about dun sa pagkadawit ng pangalan mo sa PDEA. Hindi namin tinatanong yung about sa Yolanda. Sir J, basta bangag tuyo utak. Ito pa, lasal. Bongbong, idiot, palaging palpak kasi bangag, buti i-rehab yan. Grabe naman yun. Si Lisa Tanas po ang pumipigil. Si Lisa daw. Ngayon, hindi nanggagaling sa akin yan, ha. Mga lutang talaga, mga ewan ang mga ito. Mga ito daw, mga people's power na. Ay, grabe. Di wow, ikaw, sungki. Sungki daw. Sino sungki? Wala na tayong kapayapaan. Bakit nangyari? Lord, gabayan mo at proteksyonan ang aming mahal na bansang Pilipinas. Mga taong ganid sa kapangyarihan. Ay, grabe. Grabe naman yun. Pedeyali. Si Lisa Tamba yan. Ito pa. Shoutout Ate Rochelle. Okay, tuloy natin. Directly sa pinakamataas, no? Alam nyo na po yun. Alam nyo na yun, no? So, doon po galing ang order kasi ang local government units, mayroon pong mga sariling constituents yan na pinoprotektahan at pinagseservisyohan. Pero kung papansinin po natin, bakit itong mga local politicians na to, parang mga bahagang kanilang mga buntot, at takot na takot tuwing malalaman nila. Daming hinarang talaga. Ilan niya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Tapos may mga sasakyan pa dun sa dulo. Mukhang mga big timer mga may-ari niyan, ha. Tingnan nyo, Ginawa. First, only in the... Alam nyo ba, sa totoo lang, kahit sa ibang bansa, yung mga vlogger doon, ang pinag-uusapan, Duterte at Marcos. Hindi, sa totoo lang, ang mga... Ay, Ma'am LB, may kalip shoutout sa Ma'am LB. May mga napapanood akong mga video na mga American vlogger, mga... anong tawag doon, yung bihasa sa politics issue, sa mga komento about sa politics. Papanood ko doon yung tawag dito, yung about sa Duterte at Marcos. Pati ibang bansa, pinag-uusapan na. Sabi nga ng isang vlogger sabi niya,
First time in history na makakita daw siya na isang Freedom Park na pinipigilan yung mga tao na gustong sabihin yung mga gusto nilang gawin sa Freedom Park, sabi nung Amerikano. Biruin mo, Amerikano na yun kahit sila nakikita nila na talagang kung ano yung mga ginagawa ng ating administrasyon sa mga, lalong-lalo na sa mga Duterte, sa mga supporters ng mga Duterte. May sinabi pa nga yung Amerikano doon na gusto daw gawin ni Marcos Jr. yung ginagawa or yung ginawa ng kanyang tatay noong panahon na ito ay naging presidente ng Pilipinas. Pero napakalayo daw, no? Napakalayo sa katotohanan yung pamamalakad ni Marcos Sr. Versus Marcos Jr. Napakalayo, no? Halata daw na parang may kumukontrol. Naku po. Kontrolin mo ang utak ko. Okay, tuloy natin. Sila na may gaganaping maisobrali sa kanilang mga lugar. Kung sila lamang ang magbibigay ng desisyon, katulad ho ng mga nakakausap natin minsan, kapag tayo po ay humingi ng mga kaukulang abiso, isa lang pakita mo video. I-search mo na lang. Ba't ko ipapakita? I-search mo. May ibang tinatopic ako dito pala. Decision ka po ang kanilang sinasabi. Pagpasensyahan nyo na, hindi talaga kami makagalaw dyan at hindi kami po pwedeng lumantan. Dahil nga po, merong puwersa na nanggagaling sa itaas na pumipigil po sa pagpayag nila. Grabe pati sila. Ng mga maisobrali. Alam nyo na po yun. Pati sila. Nga po. To add on na... Yes, sir. Go ahead. Yes, sir. Habang nandun po kami nung time na inaayos namin yung programa, napansin namin na busy din na umiikot sa paligid yung mga van na may nakalagay na Bagong Pilipinas at yung Tingog Party List na tingin namin sobrang busy sa pag-iikot. So nagkataon lang siguro. Pero let's... mga sir, ano ba mga pangalan nitong organizer ng Maisog Rally? Mga sir, magdoble ingat kayo ha. Kasi hindi talaga natin alam ang panahon ngayon. Hindi natin alam ang utak ang meron ng mga kalaban. Oo, may hirap na. Baka mamaya may masamang gawin sa inyo yan. Hindi ko naman sinasabi at hindi ko rin naman pinapanalangin. Pero yung mga ganyang taktika kasi nakakadala na yan Siyempre kailangan din natin kailangan nating maging maingat kitang-kita naman natin kung yung mga malalaking tao nga, yung mga gobernador nga sinisibak or pinapatahimik nila tayo pa kayang mga simpleng Pilipino lang, di ba? Kaya nakakatakot talaga, kaya doble ingat talaga po talaga kayo. Let's accept the fact na yung Tacloban ay baluarte ng ating Speaker Romualdez at syempre kung yung mga congressman sa ibang lugar ay nagagawang impluwensyahan yung local government, what more... Ano nga pala, no? Lugar nga pala to ni Tambi, no? Kaya pala. Okay, gets ko na. Lugar pala nga pala to ni Tambi, ang Tacloban. Oo, pero may nagawa ba si Tambi? May nagawa ba si Tambi sa kanyang lugar sa Tacloban? Bali-balita ko nung mga panahon na lumalapit daw kay Tambi ang mga tao dyan, wala naman daw na itulong. Si Tambi lang daw yung nagpresenta nung panahon ng Yolanda, no? Nagpresenta na siya yung mag-manage ng mga relief goods or mga ayuda sa mga nasalanta ng bagyong Yolanda nung panahon na yon. 2016 ba? Tama ba? Pwede ako nagkakamali, pasensya na, makakalimutin ako. So, parang siya lang yung naging front or bida-bida. Mahilig naman sa yun tigasalo ng tigasalo ng mga magagandang ginagawa ng iba. Tuloy natin. Dito sa Tacloban na talaga namang kita-kita natin. At yun pa pala. Ito, dagdag ko pa, pasensya na, putulin ko muna.
Yung sinasabi ng mga tansu vlogger na bakit si Tamba daw tsaka si BBM ang pinagbibintangan sa mga nangyayari dito sa Maisog Rally. O eto na, papatunay. Lugar pala to ni Tambi. Mga ob pala kayo eh. Ano yan? Tanga-tangahan lang. Alok ng teteng naman. Tanga-tangahan lang. Ito naman pala eh. Lugar pala to ni Tambay. Kaya naman pala malakas ang kapit nila dito eh. Tigilan nyo nga kami mga katarantaduhan nyo. 2013, okay. Nako, si BBM ubod ng magnanakaw. Pati pala yung asawa niya na si Lisa Ahas. Mas higit si Tambaloslos, sakim na mangurakot pa. Magnakaw, sama-sama silang magkakamag-anak. Ay, grabe naman yun. Grabe naman yun. Ito mga demonyo, Satanas, aba. Parang kilala ko yung mga kadalasan mga nagsasabi nito mga ganitong words. Oo. Ang mga gobyerno lang ang mga kaluluwa. Oo. Di pa sila, kinhasa ni Satanas. Mga buwisit yung mga korap na yan. Grabe naman yun, no? Oo. Sinabi ko na maasim na puno, di nagbubunga ng matamis. Magnanakaw ang ama, ganun din ang anak. Grabe. Grabe naman yun, Sir Norman. Nor Cabrera. Ay, sir ba to? Oh. Grabe na yun. Oh, ang lalim nun, no? Pang FPJ to eh. Yan, yung sinabi ko na, maasim na puno, di magbumunga ng matamis. Ay, grabe. Magnanakaw ang ama, ganun din ang anak. Grabe naman. Ang tindi ni Sir Norman. Tindi ng galit mo, ha? Sinungaling akbag na nakaw. Huwag ka matin dyan. Ngayon, nagsama-sama na sila. Grabe naman yun. Salot sila sa lipunan. Boss Joy, sabi ni Mera Luna. Grabe naman. Mga salot sa lipunan. Mga pamilyang magnanakaw, mga halang ang kaluluwa pero tiis lang, malapit na ang paghusga. Ang lupit nun Okay. Simulan natin to. Verify lang po namin yung reports sa amin ng ibang mga leaders na even yung papalabas na po ng Tacloban ay mayroon pa silang naranasang harassment galing sa PNP. So, binabalidate lang po natin dahil benefit of the doubt, tingnan natin kung talagang meron ding impluwensya na nangyayari kaya ganun kahigpit yung kapulisan. So, pag na-prove po natin, so we will also consider legal actions pagdating po sa ganung mga operation. Saka dito, baka ito ang maging kauna-una. Huwag naman sana mangyari, ha? Oo, hindi naman natin pinapanalangin yan, pero baka ito yung maging kauna-unahang Maisog Rally na may manggulo talaga. Oo, kasi isipin nyo maigi, lugar to ni Tambi. Hindi natin na maano diyan na baka utusan niya yung mga kapulisan talaga kung sakaling magpumilit etong kampo ng mga Duterte na mag-rally diyan, pero alam naman natin na matalino ang mga organizer ng Maisog Rally, no? So matutuloy yan, pero ang pero baka biglang sumulpot sila diyan kung saan katulad nung nakaraan. Kaya etong mga bataan ni Tambi todo matiyag. Todo matiyag kung saan ba talaga gaganapin ang Maisog Rally sa Tacloban. Ulit-ulit ko itong tinatanong sa kanila. Akala ko ba walang puwersa, wala nang supporters, sirang-sira na ang mga Duterte? Yan, lagi ko napapanood sa mga tansu vlogger yan na di umano, si Sara, na bawasan na ang tiwala sa kanya ng taong bayan. Wala nang tiwala ang taong bayan sa mga Duterte. So, hindi na daw mananalo sa eleksyon yan, katulad ni Gagong. Oh, 'di ba? Pero bakit pag Maisog Rally, pag magsasalita ang mga Duterte, bakit galit? Parang ayaw na ayaw. Bakit parang parang ilag na ilag? Anong meron? Hindi kayo natatakot kayo na baka ilabas ni Tatay Digong yung mga iilan? Baka ito na yung inaantay natin na lugar kung saan ilalabas
ni Tatay Digong ang mga kanyang mga hawak na mga ebidensya. Ebidensya laban kay Bangagers. Ano tong open the book? Sir Jay, please open the book. At Pidayalik, huwag kalimutan. Open the book. Pidayalik. Ha? Anong Pidayalik? Dito tayo sa Maisog, mamaya na yung Pidayalik nyo, ha? Na ginagawa even sa mga supporters po natin. At ang nakakatakot pa nga po dyan, dagdag lang natin, dahil bukod doon sa panggigipit na tayo at makagamit ng mga lugar na kung saan po pwede naman po natin maidaos ang isang mapayapang pagpupulong sana. Sa nakikita natin, maging ang kapulisan at ang iba pang mga elemento ng ating pamahalaan, tila ba nagagamit na rin sa mga ganitong sitwasyon. At ito, nakakatakot na isipin na patungo na tayo sa isang tinatawag na martial law dahil silent na po Pamakin niyo po, simula po nung nagkaroon tayo ng Maisog Rally na nagsimula noong January 28 sa Davao, napatunayan naman po natin na tayo po ay nagkakaroon lamang ng isang mapayapang pagpapahayag ng mga damdamin sa ating mga kababayan. Nakita na ho nila yan sa iba pang mga lugar. Ang sumunod po dyan, Cebu, Tagum City. So nagsimula po ang pagstupil sa Bustos, Bulacan. So nasundan po sa Dumaguete, nandyan pa po ang ating si kasamang Admar during the time, nasaksihan niya mismo. At ngayon naman po, dito naman po sa Tacloban. So hindi po coincidence yung pangyayari na every time na magkakaroon po tayo ng rally, sinusundan po tayo ng United Auctioneers. Tama. Para tila ba sila nagbebenta ng mga heavy equipments. Considering po na sabi niyo kanina. Ito tingnan niyo kung paano magtanga-tangahan yung mga tansu vlogger. Hindi daw to kagagawan. Ay, sino may gawa nito? Pero mo sinusundan lagi yung Maisog Rally ng mga nagbebenta di umano ng mga truck, ng mga alam mo, marami silang pakulo na ginagawa Ito, basahin natin to. Akala ko Aquino lang ang masama. Pareho pala sila. Kung nasa harapan ko ang bangag na yan, susuntokin ko yan. Galit na si Mami Imelda. Susuntukin ko ang nguso niyan. Pipilipitin ko ang leg niyan. Professional, ngiwi at ubod ng yabang nasa kanya na lahat. Grabe. Nakakatakot si Mami Imelda. Kahit nagalit, gusto mo. Ay, Mami Imelda, puso mo. Hindi, ito nga. Sige. Sinabi ko na to nung nakaraan pa sa live ko. Matagal na nga siguro, hindi ko na nauulit. Matagal tayong pinagmukhang tanga ng Marcos at Aquino. Ilang dekada sa nanay ko pa, sa lola ko pa, at sa lolo nyo pa, no? Pinagmukha nilang tayong tanga. Dahil akala talaga natin na ang Aquino, ang mga Dilawan, o ang Aquino at ang Marcos ay mortal na magkalaban. Yun naman pala, talagang pinapaikot-ikot lang nila tayo para nga naman masulo lang nilang dalawa ang kapangyarihan sa ating gobyerno. Yun yung nangyayari talaga dito. Kasi isipin nyo maigi, ilang dekada silang nagbabuyan. Ilang dekada silang nagsiraan dito sa Pilipinas, di ba? Tapos ngayon magugulat tayo, sila pa yung magkakampi. Anak ng teteng naman. Tsaka hindi mo rin maano na hindi sila magkakampi kasi nga isipin mo si Lisa kamag-anak niya si Maroas. Kamag-anak ng mga Dilawan yan. 'Di ba? Kaya talagang hindi talaga malabo na hindi mangyari 'yun. So tayo, yun nga lang, yung iba hanggang ngayon bulag pa rin sa katotohanan na hanggang ngayon pinapaikot-ikot lang sila. No? Pinapaikot-ikot lang sila sa kamay ng dalawang pinapaikot-ikot lang sila ng Marcos at ang Aquino sa kwentong haka-haka. Sa kanilang katang-isip na awayan. Diba? Kasi isipin nyo, ang tagal na natin. Halos malolot lola pa natin magkaaway sila. Tapos bandang huli. Akala natin, yes! Pagkakataon na ni Marcos na ipaghigante
ang mga nanay, tatay niya sa pangbababoy ng mga Aquino. Nagulat na lang tayo, putik na yan. Aquino pa pala mga naging, Dilawan pa pala mga naging kakampi. Diba? Ako, proud ako nun eh. Sabi ko, yes. Kasi binoto ko si BBM dahil kay BP Sara eh. Ayan na, sabi ko, eto na. Lilinisin na ni Bongbong Marcos ang kanilang pangalan sa pangbabastos, pangbabalahura ng mga Dilawan. Putik na yan. Pagsampa, mga ilang buwan, Duterte kaway, buisit. Ang lupit nyo. Ang galing nyo talaga. I'm so proud with you, motherfuckers. Kung mag-rally ang maisog sa Antarctica, ipapatigil din yan. Bungbong. Ganyan siya kabangag. Grabe naman. Erlinda, may galing shoutout. Oh, grabe, no? Oh, Mama Nancy. Oh. Masahol pa siya sa Noy kay Noy Noy. Ito. Kaya nga baka nga siya ang maging, kung si Tatay Digong ang the best president of the Philippines. No? Baka ang akala natin, pinaka-worst president sa Pilipinas ay si Noy Noy. Eh baka mapalitan na yung torno pala ni Noy. Baka mapalitan na yung baka palitan na yung torno ni Noy Noy, baka tanggalin na si Noy Noy sa pinaka-worst president of the Philippines. Baka ipalit na diyan si BBM. Okay, tuloy natin to. Balwarte ito ng mga Romualdez at mga kaalyado ng administrasyon, maging mismo ng sinasabi po yung nasa itaas. Matutuloy pa ba yung maitutuloy pa ba yung maisog rally diyan sa Tacloban any day? Kailan ho ba may sasakatuparan? Wait lang. Magandang katanungan to. Sabi ni Rex Hunter 75. Kapatid mo si 76? Joke lang. Boss Jay, anong dapat gawin natin kagaya ko na ordinaryong Pilipino? Pares lang naman din tayo. Rex ha? Pares tayong ordinaryong Pilipino. Yung nga lang, pinagkaiba, vlogger ako at hindi ka vlogger. Pero pare-pares lang tayong mga ordinaryong Pilipino. Para malabanan natin ng power tripping ng administrasyon. Ngayon, lalong-lalo na si Tamba. Ito kasi yan. O sige, bigyan ko kayo ng idea. Alam nyo, napaka-basic lang kung paano, anong dapat nating gawin. Anong dapat nating gawin? Gusto nyo bang sagutin ko to? Pero sana naman intindihin nyo maigi sasabihin ko, ha? At huwag kayong magagalit sa akin. Alam nyo kung ano dapat gawin? Magkaisa tayo. Ha? Magkaisa tayo at lawakan natin yung pag-iisip natin. At suportahan natin ng mga Duterte dahil napakaganda ng hadikain nila sa ating bansa. Yun yung pinakamahalaga. Kasi kahit anong ngawa natin dito, hindi naman maano eh. Sa totoo lang ha, kahit anong ngawa natin dito, BBM bangag ka, mag-impeach, bumaba ka na, ganyan. Wala tayong magagawa. Pero ang pinakamagagawa natin at pinakamalaking maitutulong natin dito is suportahan natin palalo ang mga Duterte. Yun. No? Kasi kahit naman anong gawin natin niya, kahit tingnan nyo, about Pideyalik tayo, may nangyari ba? Wala naman na. Andun na tayo sa lumabas yung pangalan niya at pinatunayan naman ni Senator Bato de la Rosa na totoo at legit yung Pideyalik na yun. At yun pa nga, about nga sa Pideyalik, dun ko pa lang nakita ko na agad na walang pagkakaisa ang mga Duterte supporters kasi alam nyo kung bakit. Mas pinapaniwalaan nyo yung iba kaysa kay Duterte. Well, maraming salamat po. Thank you. Mga taga GFF, shoutout po. Maraming salamat. So, tuloy natin. Uy, bakit ba naman? Okay, Jay, sana gawin mo na as of now yung parang press conference, ang gamit nila ay Facebook sa YouTube. Simultaneous live. Para buong mundo makapanood, hindi nila magawa ng adlang yun. Sa Facebook, mas lalo dun, mas magugurgur dun. Oo, mas maano dun eh. Ito, anong sabi niya? Tama po, magkaisa tayo. Duterte po kami. Kasi taga Davao City po kami. Ako nga taga Taguig, pero Duterte ako eh. Diba? At isa akong dugong Ilonggo.
So yung sinasabi ni Gadon na galit ang mga Ilonggo sa mga Duterte, maghimunong ka ha. Baka 10 yung bunganga mo. Puro ka kahaka-haka eh. Tangina, ano ka pala desisyon? Pala desisyon ka? Mas alam mo yung naiisip namin ng mga Ilonggo na ayaw namin sa mga Duterte? Sira ulo ka ba? Pala desisyon eh, no? Wait lang, pwede sila mag-rally sa Tacloban kahit wala silang pwesto. Maglakad na lang sila, mag-ikot sa mga kalsada. Sabay sigaw, hakbang ng naglalakad, sigaw sila, tambalos-los, magnanakaw. Tinuruan mo pa ng kalokohan yung mga... walang utang na loob si Marcos. Alam niya about utang na loob, tapos na tayo dyan eh. Ayaw na rin natin na ano yan. So, ako kasi para sa akin, hindi ko na kailangan sabihin walang utang na loob kasi at least pinatunayan na nila yun. Sila mismo nagpatunay doon. Ang Duterte naman, hindi naman nanghihingi yan ng kapalit eh. Kung tinulungan kanila, so at least tinulungan kanila. Habang buhay nilang dadaling yun na tinulungan kanila. Pero yung katulad niyan, si Marcos na siya yung tinulungan, dapat siya yung magbalik or magtanaw ng utang na loob. At kaso, nangyari nga, wala naman. Ano to? Sana? Ito. Mami Bill, quality quality ang Lam at Kumar dahil pilit nilang pinahinto ang Pidea Lito, diba? Boss Jay, naglunsad na ang MAD kanina, kaisa tayo. Yun, no? Paano natin susuportahan wala namang ginawa? Sinong ginawa? Anong ginawa? Sinong walang ginawa? Shoutout pala sa'yo, Isabel Guevara. Mahina talaga ang utak mo. Diyan naman yung si Guevara na yan. Bakit nakapilidong? Diyan naman si Guevara? Kay brother, Lino, shoutout sa'yo. Diyan si Guevara na naman. Diyan na naman siya. Asan na? Guevara. Hindi na naman yung kaapelido kong tanga. Hindi na naman siya. Utangin lang yan. Magpalit ka ng apelido mo. Wala kaming tangang walang Guevara na bobo. Asan na? Pagtripan natin, dali. Asan na? Isabel. Asan na yung hype na yan? Visit na to. Utangin na, Guevara pa apelido mo. Why, magpalit ka ng apelido mo, ha? Hindi wala kaming kalahing bobo. Kung ilasan na, huwag niyong i-hide, guys. Para may pagtripan tayo. Ito naman to, ina-hide to. Huwag niyong i-hide. Ito na, buwisit kina. Parang ayoko na tuloy maging Guevara. Pwede ba maging Marcos na lang yung apelido mo, Sabel? Huwag mo nang gamitin yung Guevara, magpabinyag ka na lang ulit. Ha, pwede ba? Asan ka na? Isabel, huwag niyong i-hide. Huwag niyong i-hide si Isabel. Hindi ko na makita dito eh. Oo. Asan na? Magpalit ka na apelido. Marcos na lang, ha? Tama na yung Guevara. Huwag Guevara. Pangit. Hindi bagay sa'yo. Sabi niya, pinsan mo raw. Katarantaduhan mo. Wala akong pinsan na pangalan na Sabel. Tarantado. Kagagawa. Pinsan daw ang putik. Magpalit ka na apelido. Marcos na lang, ha? Bagay sa'yo yun. Marcos na lang gawin mo apelido. Huwag Guevara, ha? Walang tangang Guevara. Tanyaan. Sa ngayon po, ipagpaumanin na hindi po kami makapag-disclose ng exact information dahil nakikita po natin na yung mismo mga nandoon sa Tacloban, ang bilis pong nakakarating ng information. So, ang plano po natin, tuloy pa rin, pero hindi po namin may bibigay yung definite na information as of this moment. Pero dahil kayo po ang aming kapartner, kabalikat sa paninindigan po ito, kayo po ang unang makakaalam kung ano po yung susunod nating pagkilos sa Tacloban City. Yun. Ano ba yung pakiramdam ng mga supporters na considering ito nga nakikita nitong mga nais pigilan ang mga rally? Sila ho ba na nanghihina ang loob at o mas lalo pang lumalakas at lalo pang tumatapang
na sumali at makiisa sa lahat. Mukhang mangga naman to. Kala mo walang kalait-lait sa mukha niya. So, kaano-ano ko daw si Gladys Guevara. Sinabi ko nga sa inyo, kapag isa lang yung R ng Guevara, hindi namin yung kamag-anak, ha? Double R kami. Ang basa dyan is Guevara. Sa amin is Guevara. Ha? Ganun ang bigkas. Guevara. Yun, kamag-anak namin yung double R. Pero kapag Guevara, hindi namin yung kamag-anak. Okay? Eh yung buisit na si Isabel, double R. Putangin lang yan. Magpalit ka, ha? Romualdez, gawin mo apelido kaya, Araneta, kaya Marcos. Huwag mong gamitin yung Guevara. O, sasagutin ko yung pabinyag mo ulit. Magpabinyag ka na. Uy, ay mag-play. Uy. At na mga rally ninyo bilang panawagan nga sa ating pamahalaan. Sa ganung punto, sir, siguro tayo mga Pilipino tayo, meron tayong kultura na tinatawag na habang pinipigil, lalong nanggigigil. So bilang maisog, siguro masasabi natin na walang umaatras sa paninindigan natin. So ulitin namin, stand corrected, hindi ito destabilisasyon, hindi ito pagsalungat sa kasalukuyang administrasyon, ngunit pagkalampag o paggising kung ano yung mga kaganapan na nangyayari ngayon na hindi nararamdaman ng taong bayan na mayroon tayong gobyerno na mas kumakalingas sa kanila. Bagkus ay nagkakaroon ng mga pagkilos na hindi tumutupad dun sa tinatawag na general welfare na nakasaad din naman sa local government code. Lalo na yan, sir, kung mapapansin natin, eye-opener. Yan bang mga starting sa Dumaguete, ang dineclare ay may rehabilitation. Dito rin, meron din daw pagsasaayos. Pwede ba natin siguro masilip kung yun ba ay nakasaad sa annual development na nila at saka sa annual budget nila? Kasi kung wala, ay malinaw na operasyon o panggigipit yung ginagawa. At pangalawa, hindi ko rin masasabi yung about, hindi ko may kwento, hindi ko may paliwanag ng maayos yung about sa martial law. Kasi yung about sa martial law, hindi ko naman yung naabutan eh. Pero ito nga, sabi nga ni Red Warriors, nakakatakot ang panahon na ngayon, Sir Jay. Parang martial law na. Okay lang may MRM, maisog, and all groups again to Marcos Romualdez at Lam Nadis. God bless. Oy, God bless din siya. Buti alam mo yun. Mali siya. Ipinilit ang apelido niya. Abalos Remulio Marcos Lasso Romualdez or Tambara Neta Lisa Smug. Grabe naman yun. Yung pagkilos pa lang po, yung pag-mobilize ng mga truck na yan, gumagastos na ang gobyerno. Buwis na po ng bayan ang ginagamit dyan. So malinaw na nalulustay sa simpleng pamamaraan. Nakitang-kita po ng taong bayan na inigipit ang maisog rally dahil lamang sa pansarili or interest na protektahan ng kanilang kapangyarihan. At ay dagdag ko din po dyan, yes, yung gigigil. Alam niyo po sa ating kasaysayan, simula ho noong 1800s, sana ho maging aral hanggang ngayon, hanggang umabot po tayo ng EDSA People Power 1. Kitang-kita po sa ating mga dugong nananalaytay ng mga Pilipino na hindi po tayo pumapayag doon sa sinasabing opresyon. Picture pa si pulis, tingnan pulis. Picture mo ako dito. Ayan, picture mo ako. Ayan picturean mo ako. Picture siya sa truck ko. Kitang-kita po sa ating mga dugong nananalaytay ng mga Pilipino na hindi po tayo pumapayag doon sa sinasabing opresyon. Ito, picture tayo. Tamba, ito na. Inaram na namin yung truck. Ay simula ho noong ika-18 siglo, nakita naman natin kung paano nag-alsa ang ating mga kababayan para labanan po ang opresyon ng mga Kastila. At ang nakakalungkot po dyan, ngayon sa ating makabagong panahon, kapwa natin Pilipino ang nang-oppress sa atin. Nalilimutan po nila, nakabahagi tayo ng kasaysayan at ang pinagmumulan nating kasaysayan, nalilimutan nila na ito ay posibleng mangyayari din sa makabagong panahon. Lalo na po ang ating tinitingala ngayon, ang ating dating Pangulong PRRD,
na kung saan wala pong masandigan ang taong bayan, wala silang makita na pupuntahan. Kung hindi, tanging siya lamang. Kaya hindi ho nila po pwedeng sabihin na ito ay isang political acts against this administration dahil nakita po ng tao. Wait lang, ito. Ano to? Boss Jay, totoo bang may pinadala na 2 batalyon ang Malacanang para hulihin daw si Tatay Digong as lang po? Bakit? Para saan nila hulihin? Anong kasalanan ni Tatay Digong? Ba't nila hulihin? Bobo ba sila? Saan nyo napanood yung fake news niyan? Bakit may bakit may kaso na may kaso si Tatay Digong? Anong kaso ni Tatay Digong? Ha? Tarin ko nga sila. Kaya huwag kayong magpapaniwala sa mga fake news. No? Hindi ko alam kung totoo yan, no? Hindi, pero para sa akin, bakit uhulihin ng 2 batalyon si Tatay Digong? Paano hulihin? Bakit nila hulihin? May kaso ba yung tao? Wala namang kaso yun, Oh, anong kaso ni Baka mas pagtapos ng termino ni Marcos, mas diamak na maraming kaso si Marcos kaysa kay Duterte. Sabi niyo kaya minsan huwag kayong magpapaniwala sa mga chismis. Nako, nakakamatay yan. Okay, maraming salamat Ate Reggie. Thank you sa blessing. So, talagang nakakatakot ang mga bangag kahit anong paliwanag about may motivate. Wala yung mga pulis pinalis at pinalit yung mga sundalo. ICC daw. ICC, asan na ICC mo? Papasukin mo na, hayop ka. Okay, tuloy natin. Ito pala, dito tayo. Sa sinabi ng Marcos alis dyan, Mad Movement. Ito na yung, guys, alam nyo, isa rin sa kakatakutan ni Marcos to. Isa sa dapat mga katakutan ni Marcos tong mga ganito. Wait lang, itaas natin yung quality. Grabe to, guys. Ito, natatawa nga ako dun sa ibang vlogger. Minamaliit nila tong grupo na to. Wala na daw ganito. Ay ko puta na, punta ka ng Davao. Tingnan natin kung yung pagmamaliit mo dito sa mga samad na to, pugutan ka na ulo ng mga yan. Okay, Sir Tony, magalab shoutout, Sir Tony. O nga pala, magalab shoutout kala Mami Teresa Arong, Mirena Bayer, Sir Arnold, kay Boss Randel and Madam, kay Mami Lala at sa lahat yan. Kay Mama Baby Pink TV, please subscribe din dyan. Nanonood ngayon sa kanyang TV with the Quanteto. Yan. Kanyang baby. Ay, shoutout sa'yo. Okay, tuloy natin to. Okay, dito, shoutout sa'yo. Ito yung kamag-anak ko, yan. Yan kamag-anak ko talaga yan. Pero yung kaninang Isabel Guevara, di ko kilala yung hype na yan. Okay, Ate Janice! Finally, ha? Nakabunot ka na ba? Bunot-bunot din, ha? Uy, ano yun? Ano yung lumabas ng gago? Muntik ko pang ma-hype. Kanina yung boss, halos mga bangag vlogger sabay-sabay sila nag-live. Content nila, hulihin na daw si PRD. Kabubuhan nila. Paano hulihin si PRD? Bakit may kaso ba si PRD na para hulihin nila? Bobo ba sila? Tsaka, takot lang ng mga sundalo na pumasok sa Davao, siraulo kayo. O halimbawa, mga galing sa Malacanang yung mga kapulisan. Sa tingin nyo, papasok ng Davao yan? Ay di gulo-gulo yun. Oo. Tsaka, isipin nyo maigi, bakit? May kaso ba si Tatay Digong? Wala namang kaso si Tatay Digong. So bakit papahuli? Diba? Isang malaking katangahan ho yun. Kaya wag po kayo wag kayo manonood. Ha? Huwag kayo manonood sa mga fake news. Ang daming Duterte vloggers. Suportahan natin sila. Lahat kami. Kaysa nag-aaksaya kayo ng panahon sa mga fake news. Dito sa Japan, nag-iisip dahil din kami magkaroon ng BBM resign. DDS forever, you know. Alam nyo, ang masama nga niyan, lalong-lalo na sa mga OFW na talagang malaki ang naitulong ni Tatay Digong sa mga OFW. Yung doon pa lang sa 10 years sa sa may passport ba yun? Tama ba ako? Malaking bagay na sa mga OFW yun. Kapag yung mga OFW na yan, nagsagawa ng protesta yan sa kada bansa, ay iyak dyan si Marcos. Hindi totoo yan, ha? Nakakatakot yan. Halimbawa, Japan,
sagawa doon ng rally. O, sabay-sabay yan, no? Japan, US, Australia, New Zealand, China, Korea, ay grabe, iyak-iyak sila dyan. Matatakot na naman sila dyan. Ay, wala. Ano na tayo? Nagtulong-tulong na sila. Pakinggan natin to. I will invite one of our religious leader to lead the Islamic invocation. May I call on Ustad Naglalag ako Hazim to sa kanila to. come forward. Ay, mataas internet ko. Panorin nga natin to. Those who are going to pray for the... Ito biglaan lang na lumabas sa kanya-kanyang sektor ang mga sentimento. Lahat-lahat na dahil very clear Grabe yung ang damit. Marcos, Marcos alis dyan. Grabe, parang ano, no? Parang ginanon. Marcos, alis dyan! Okay. At binababoy na ang ating bayan. Mahal niyo ba ang Pilipinas? Oo, mahal namin ang Pilipinas! Handa na ba tayong mamatay para sa bayan natin? Yes! No. So, nandito tayo ngayon para ilabas natin lahat ng hinaing ang pagbababoy sa ating mamamayan. Nawala na yung freedom of expression, nawala na yung lahat. Nandito na corruption, etc. Sa Davao City, nandoon na rin deployment ng PNP, relief ang mga PNP, etc. Mamaya tatalakayan natin. Magandang umaga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayun. Maraming salamat kay Asis Mong Olamit. Binanggit po niya kanina at sa prayer ni Ginong Oliver. 3 po ang layunin kung bakit nandito tayo ngayon. Number 1, ipanawagan ang pananagutan at ang pagiging hayag sa pamumuno ng presidente ng bansa bilang pinuno ng pamahalaan. Klaro. Number 2, na layunin kung bakit nandito tayo, ihayag ang saloobin ng mamamayan na hindi bangayan sa politika ang dapat unahin, kundi ang paglutas sa problema ng kahirapan, kabuhayan, trabaho, at mga kabutihan ng ordinaryong milyong-milyong mamamayang Pilipino. Bigas, pagkain, serbisyo medikal, pag-aaral, bahay, trabaho, at pati na po ang agrikultura. Lahat ng ito ay dapat unahin ng Pangulo ng Bansa at hindi makikita ang solusyon dyan sa pagliwaliw sa Germany, sa Czechoslovakia o sa ang bahagi ng daigdig. Ang solusyon ay ang pagbaba sa hanay ng totoong mamamayang Pilipino. Manggagawa, magbubukid, magsasaka, mga maralitang lungsod at ordinaryong mamamayan at hindi ayuda ang pangunahing solusyon dyan. Kaya nandito tayo. Ang solusyon, mabuti at matinong pamamahala, hindi ang bangayang politika at ang maruming laro ng paggurgor. Tama. Mga leader sa kung nakikigurgur ka na rin ka, Erika. At nagpo-question sa kanilang patakaran. Pangatlo, na layunin na nandito tayo ay kapag hindi po nila nirespeto ang karapatan ng mamamayan na magtipon-tipon, mapayapang magpahayag at ipetisyon ng gobyerno na dapat ito ang mga tamang gawin. Yan ang dahilan kung bakit tayo ay hindi pumapayag na maulit ang ala-diktador na pagbubusal. Pinigilan ang pagkilos na mapayapa sa Bulacan. Pinigilan at halos nilagyan ng bulldozer at traktora ang Plaza Freedom Park sa Dumaguete at inulit-ulit ang paglalagay ng mga dump truck for sale and for viewing daw at mahigit 3,000 pulis sa gitna ng Freedom Park sa Tacloban. Hindi pa nakontento ay kanilang ipinalangin na maglandfall ang bagyo para lang hindi matuloy ang pagtitipon sa Tacloban. Hindi na kontento sa dump truck pati bagyo ay kanilang pinatawag na dumating. Sira ulo ka, Erika. Alam niyo may vlogger na tuwang-tuwa na nagkabagyo O sabi ba naman niya, yan, buti nga sa inyo, binagyo na kayo. Sabi ko, tuwang-tuwa ka pa, hayop ka.
Ay, sabi ko, tuwa pa itong gagong to na nagkaroon ng bagyo. Si Raulo. At pinagbigyan sila ng Panginoon. Ganon po ang kinakaharap natin. Hindi tayo papayag na maulit yung madilim na kasaysayan ng bansa kaya nandito tayo. Ang pang-apat, hindi tayo papayag ang mga Pilipino hindi duwag, pero hindi tayo handang mamatay sa isang digmaang hindi natin dapat pasukin. Ulitin natin, hindi tayo mga duwag, pero hindi tayo dapat mamatay sa isang digmaang hindi dapat pasukin ng bansa. Isang digmaan na hindi para sa interes ng Pilipinas, isang digmaan ng kabaliwan. Alam nyo about dito sa digmaan na to, ginagawa lang talaga yan ni Marcos kasi nga, sukul na siya. Hindi niya kayang i-provide yung mga hinanaing, yung mga request ng taong bayan sa kanya. Katulad ng pagbaba ng presyo ng bigas, ng bilihin. So, mas gustuhin nilang isulong ang digmaan kasi nga kapag nagkaroon ng digmaan, bukod sa magkakapera pa sila, mababawasan pa yung mga tao. So mababawasan ng populasyon dito sa Pilipinas. Kaya tama naman 'tong sinasabi ni Eric, hindi tayo duwag. No? Hindi tayo duwag, pero hindi rin natin deserve na isabak tayo sa gera na hindi naman dapat natin ano bang magandang pagkakasabi? Wala tayong na para isabak sa gera na alam niyo yun, hindi naman totally na hindi natin kaya. Hindi pala, mali. Pag about dun sa hindi kaya, medyo pabor ako dun kasi talaga totoo naman ho talaga, no? Pero kung sa tapang, lalaban tayo. Pero yung gera na yan, hindi naman nating gera yan eh. Gera lang yan. Kung sakali mang matuloy, wag naman sana, no? Yung gera na yan ay sa Marcos lang at sa China. At hindi tayo kasama dyan. Yun nga lang, isasabak nga tayo sa gera na wala naman tayong kinalaman. Wala naman tayong kinalaman dyan sa gera na yan eh. Ba't tayo isasabak dyan? O ngayon, yung mga supporters ng mga Marcos, tuwang-tuwa. Kahit na ipapahamak sila ng Pangulo nila, gustong-gusto rin nila. Kaya na papatayin na kayo lahat, tututo pa rin kayo. Oy, shoutout kay Ate Christina. Yan, ipangbalay niya si Tarsher, si Bangag at si Kumar. Ay, lako. Basta ang alam ko lang, tuyot ang utak ni Bangag. Walang katinuang ang buwang na presidente. Ay, grabe naman. Wait. Isang digmaan na sinusulsulan ng mga ambisyon politikal at hindi para sa kabutihan ng bansa sapagkat pwede namang pag-usapan ang problema sa South China Sea. Hindi dapat digmaan ang ating landas. Kaya tayo nandito sa Marcos alis dyan na pagtitipon na ito. At ang panglima na idadagdag natin, babasahin at pakinggan ninyo si former Undersecretary Ben Ranque. Pahayag ni former President Rodrigo Duterte, nakakaantig puso po ito. At babasahin niya at pakinggan natin. Okay, post muna natin ito. Direct Vlogs. Jay, magkakampi daw ang China at Amerika. Sabi ng kapatid ko na nasa US, citizen, pinaglalaruan lang daw itong Pilipinas. So sa Randall and Madam, mega love shoutout sa inyo. Pinaglalaruan ng China at ng US. Alam nyo, hindi naman ng Pilipinas ang pinaglalaruan dun. Yung utak ng ibang mga Pilipino. Alam nyo kung bakit? Kasi sila, paniwalang-paniwala yung ibang Pilipino na talagang tinatarantado tayo ng China. Hindi alam ng ibang Pilipino na kaya tayo binubomba ng China dahil sa kagagawan ng gobyerno natin. Yung hindi nila alam. No? At
tawag dito, yung about sa magkakampi ang China at Amerika. Totoo yun. Ha? Ikaw ba naman? Hindi naman ulit-ulitin ko, hindi tanga ang Amerika para mas piliin niya ang Pilipinas. Hindi ko dinadaw ng bansa ko, ha. Pero kung papipiliin lang din naman ng Amerika, alam naman natin ng Amerika, pera-pera lang din yan. So, kung saan yung mas makakuha ang Amerika ng mas mapapakinabangan, di doon ako, kahit naman sino siguro tayo, di ba? Oh. Yung Amerika, mas mapapakinabangan nila ang China kaysa sa Pilipinas. Dahil mas mayaman ang China kaysa sa Pilipinas. Hindi ko dinadaw ng bansa ko, ha. Sa totoosin po, mayaman din naman po talaga ang Pilipinas. Madamot lang ang gobyerno. Boom! Kaya yung sinasabi nyo na about sa magkakampi ang China at Amerika, totoo yun. Oh. At ngayon, magkakampi ang China at Amerika, tapos yung Pilipinas, yung presidente natin, sinasabing kaaway natin ng China. Para magalit ang ibang mga utong mga Pilipino na aping-api tayo ng China. Di naman tayo tatarantaduhin ng China kung hindi tarantado rin yung ko lang magsalita. Bala na kayo, isipin nyo kung sino yung tarantadong yun. Tuloy natin to. At bibigyan niya ng synthesis at panawagan. Yusek Ben Ranke. Magandang umaga po sa mga Oy, ba't ka na-stop dyan? Magsalita ka, sir. Ayun, naglag lang. Nawawala. Pati ba to? May wifi ba dito? Nabasahin ko eh. Sandali Sandali. Ang Ay, parang to old version ni Banat ba ito Sandali na damdamin natin ay umabot na sa buong sanlibutan. Yung mga kasama natin na mga OFWs, sumisigaw na sila. Sumisigaw na pababain na natin ang nakaupo. Ito. Okay, andito. An open letter to the people of Tacloban. Attention mo na mga kapatid. And the Philippines. Okay, pakinggan natin ito. Mahalaga po itong mensahe na dating presidente na tinatawag nating Tatay Digong. Please attention to this. Ito ang ano to sinabi ni Tatay Digong? Sige, pakinggan natin. Sinabi ni Tatay para sa ating lahat. At naka-address doon sa mga sumisipil sa demokrasya ngayon. I am writing this open letter to the people of Tacloban in the light of recent events that have brought inconvenience, discomfort, and disruption in their lives. This is for all those whose flights have been canceled, travel to the city have been restricted, normal activities disrupted by unscheduled power interruptions and obstructions in the use of the Remedios Trinidad Romualdez Plaza. All these places and activities have one thing in common. The Maisog Rally scheduled on May 25, 2024. As part of the Marcos administration's policy of stifling peaceful dissent, they are doing everything to prevent this rally from happening. This is not the first time they succeeded in preventing the rally in Bulacan province, first in Malolos, and then in the town of Bustos. Then they failed to do that in Davao, but they failed to do that in Davao City. Alala po itong binabasa ni sino ba pangalan nito? Kalimutan ko. Yung binabasa niya is ito yung pinadating na mensahe ni Tatay Digong. Okay. Cebu City, Tagum, Davao del Norte, and Dumaguete City. Innocent government workers were either relieved or suspended as collateral damage to these rallies, including Davao del Norte, Governor Edwin Hubahib, and Cebu City Mayor Michael Rama. The message is clear. Unless you do your part in thwarting these rallies, you pay dearly for it.
If only I would be the only one who will be made to suffer, sabi ni Tatay Digong, I would not hesitate to stop getting the message across to the people of Tacloban and the rest of the country. All of you know that is not the case. Among other things, the economy will worsen. The peace and order situation will further deteriorate. And a war that does not concern us will break out any time. Worse, the success of the plot to amend the Constitution to lift the term limits of the one sitting in Malacanang will ensure not only perpetuation of power of one family, but the rape of democracy of this administration has unleashed on the nation. That I cannot allow to happen. I will continue to speak even if my own life is at stake. I do not like the way oppressed Filipinos are being treated now. They are oppressed and have no one to turn to. I was city mayor for 22 years and president for 6 years, but I never ever prevented anyone from exercising his or her right to peacefully assemble. Freedom of expression is very important, and even more so now when there is no transparency, accountability, peace and security in our country. This is a sad day for Philippine democracy. On second thought, this is a challenge for us to prove that we deserve democracy and the rights that come with it. As someone once said, they have rights who dare defend them. It is in defense of those rights that we speak up and continue to speak up until those who seek to deprive us of them will get the message that we will not allow them to do so. Once again, my apologies not only for indirectly being the cause of all the inconveniences heaped upon all of you by the forces of darkness that threaten not only our rights to express our grievances, but the very existence of our nation. I apologize in advance for more of this because we will not be cowed into submission until we are allowed to freely speak once again. Again, my apologies to the people of Tacloban and the entire Filipino nation for whatever inconvenience, difficulty, and even suffering this may cause them. At the end of the day, it is not for my own benefit, but for every Filipino citizen. Rode Roa Duterte. Manatili Mabuhay! Mabuhay! Tumayo kayong lahat kahit wala po dito. Ay, wala akong naintindihan. Sabi ko siya, Tatay Digong eh. Sabi ko, Tatay, sa susunod, pag magpapadala ka ng mensahe, Tagalog po, kaya Bisaya, o kaya Ilonggo, maintindihan ko yun. Huwag naman English tayo, lalim pa ng English mo. So dito, may nag-translate naman, kaya medyo naintindihan ko. Sabi niya, totoo ang mensahe ni Tatay Digong. Gutom at kamatayan ang hatid sa atin ng gobyernong ito. Kaya gising at kilos na mga kababayan. Grabe. Pero totoo yun ha. Kamatayan at gutom. Totoo ewan ko ba? Hindi ko lang talaga maintindihan na bakit hanggang ngayon paniwalang-paniwala pa rin yung mga Marcos supporters na matino talaga yung administrasyon natin ngayon. No? Hindi ko talaga alam kung bakit. Kasi una-una dito naman sila nakatira sa Pilipinas, 'di ba? Dito naman sila nakatira sa Pilipinas. So ibig sabihin ramdam din nila yung taas ng presyo, yung hirap dito na dinadanas natin sa Pilipinas, sa bansa natin. Pero
Bakit ganun? Parang nagbibingi-bingihan at nagtatanga-tangahan sila. Na hindi talaga natin magets. Na parang tayo lang ng mga Duterte supporters ang nakakaintindi. Hindi kaya po lahat ng mga supporters ng Marcos mayayaman. Tapos tayo lang talaga yung mahirap, kaya hirap tayo sa buhay. Ha? Hindi kaya ganon? No? Baka mga mga milyonaryo talaga supporters ng mga Marcoses. Kasi kahit hirap na tayo parang baliwala sa kanila. Parang gustong-gusto pa rin nila. Sa mga Marcos vlogger, inaintindihan ko na magtanga-tangahan at magbulag-bulagan yung mga yun. Kasi nga, bayaran naman sila. Kapag mga bayaran, ganyan talaga, kailangan mo magtanga-tangahan para sa pera. Oh, shit! Oh, shit! Oh, shit! Ay, hindi rin bayad lang ang supporters ng mga Marcos o sadyang bobo lang talaga sila. Pwede rin. Ano pa? Dinaan kasi ng gobyerno sa suhol at ayuda. Ay, grabe. Ganyan kayo kababaw. Ang ayuda bukas makalawa, wala na, ubos na yan. No? May napanood pa nga akong vlogger, sabi niya sa akin, no? Sabi niya di sa mga Duterte vloggers, mga Duterte vloggers, tutol sa pagtulong ng gobyerno para sa mga Pilipino. Ako, ha? Paanong tutol? Hindi namin tinututulan yung ayuda. Nagsasuggest kami na kaysa ubusin nyo yung pera ng bayan sa mga ayuda na yan, mag-isip kayo ng magandang proyekto para panghabang buhay na makakatulong sa mga Pilipino yung ginagastos nyo sa ayuda na yan. Katulad lang nung kahapon na nasa vlog ko na sinabi ko na yung ginastos nyo sa ayuda nyo, kung ginawa nyo, halimbawa katulad dun sa mga mangingisda, kung biniling nyo ng bangkayan at namigay kayo ng mga bangka sa mga mangingisda, habang buhay nila yun mapapakinabangan. Habang buhay nila yun magagamit sa pang-araw-araw nila, sa hanap buhay nila. Yung ayuda, bukas makalawa, wala na yan Hindi naman kami tutol sa andun na tayo sa point na nakakatulong nga. Pero ang kailangan kasi ng bayan, ang kailangan ng bawat isang Pilipino na nangangailangan ng tulong, hindi ayuda, proyekto or trabaho. Yung tipong mapapakinabangan nila pang matagalan. Hindi yung tinulungan ka ngayon pero hanggang bukas lang. Anong klaseng tuloy yun? Ayun yung pinaglalaban namin dito na keso ayuda bukas makalawa, wala na yan O katulad niya sa mga magsasaka, sinabi ko na rin yan kahapon sa live ko, na yung ginastos nyo sa ayuda nyo, yung ginagastos nyo, yung winawaldas nyong pera na galing sa kaban ng bayan na binibili nyo ng ayuda para ipamigay sa taong bayan, kung ginamit nyo yan, na namigay kayo ng mga traktura or kagamitan para sa mga magsasaka na pwede nilang gamitin sa kanilang mga palayan, sa kanilang pinagsasakahan. Di napakalaking bagay yun habang buhay nila or pangmatagalan nilang magagamit yun. Pangmatagalan na makakatulong sa kanila yun. Yung ayuda, sabihin na natin 600 pesos ang isang ulo, isang tao, 600 pesos, 5 kilong bigas, tas grocery, delata. Pang isang taon na ba yon? Isip nga kayo, mga tulonggis talaga itong mga to. So ito, babalikan natin to dahil ito yung pag-uusapan natin muna. Connected to sa maisog, no? Ito yung pag-uusapan natin. Babalikan natin mamaya yon. So ito yung about dun sa maisog rally sa USA. Pinipigilan din, PRRD, pinagsabay ang pabahay. Alam ba ito ni BBM? Naku po, kabahan ka dito. Former President Rodrigo Duterte pinagsabay-sabay ang mga pabahay. Alam ba ito ni President Bongbong Marcos?
Okay, panoorin natin. Sa Pilipinas, magandang madaling araw po sa inyo dyan sa Amerika. Salamat, Admar. Magandang hapon sa inyo. Sa lahat, of course, ng mga viewers at nakikinig sa iyong stasyon. And of course, bumabati na rin ang buong hakbang ng Maisog USA at ang SDS New York. Wait lang ha. O katulad doon nito, yung livelihood project sa Davao. Tingnan nyo. Kung talagang makabayan ang administrasyon natin, bakit sa Davao pinipigilan nila to, yung livelihood projects? Bakit biniginigipit nila? Kasi galit sila sa mga Duterte. Pero hindi nila inisip yung mga tao doon, mga kapwa nila Pilipino sa Davao. So ang mangyayari kasi niya, gusto ng mga kalaban, mga anti-Duterte na magalit ang mga taga Davao sa mga Duterte dahil kung hindi dahil sa kanila, hindi gigibitin ng administrasyon yung mga livelihood project na yan. O ngayon, binabawasan nila. Kami ng mga Malacanang, traidor kayong mga Marcos. Sabi ni Ate Janice, taga Davao yan. Okay, tuloy natin. Ang Sara Duterte supporters ng New York na siya mismong naghulma at nagpalago ng hakbang ng Maisog USA na kung saan ay nagkaroon kami ng formal na induction Admar noong Mayo 18 na si mismong dating Executive Secretary Vic Rodriguez, Attorney Vic Rodriguez ang nag-administer ng oath ng mga officers ng dalawang organisasyon. No? Opo. Attorney, bago lang tayo dyan sa hakbang ng Maisog sa Estados Unidos, ulitin lang natin ang legalidad ng paggamit ng mga Freedom Park bilang public place na pwedeng pagsagawaan ng mga pagtitipon anumang oras. Ano ba nakasaad sa batas natin na attorney? Medyo may kalumaan na yung batas niyan, di ba? Oo, alam mo yung batayang prinsipyo yan sang-ayon sa saligang batas natin na napakahalaga yung fundamental na freedom of speech ng sambayanan, yung karapatan natin sa malayang pananalita o pagsasalita, mapayapang pagtitipon at yung karapatang magpetisyon sa gobyerno para sa pagwawasto, yung pagbibigay natin, conveying yung mga hinaing natin sa pamahalaan, no? So itong kwan na ito, ang absolute yan in the sense na dapat ang role lang halimbawa ng mga local governments i-regulate yung time at tignan kung may danger o hindi. Pero ang nakikita natin dito ay malinaw na merong systematic pattern ng pagpigil. Systematic pattern? At pag-curtail nitong ating freedom of speech at peaceful assembly, no? At alam naman natin yan, hindi yan nagsimula lang sa Tacloban, Admar, no? Kahit na nung maalala mo, pinag-uusapan natin yung nangyayari doon sa Bustos, Bulacan, na samot-sari yung mga dahilan para lang pigilan. Samantalang Freedom Park ito, kaya nga itinatag yung mga Freedom Parks na yan dahil sang-ayon sa ating batas ay yan dapat yung venue at avenue na kung saan ang mga mamamayang Pilipino ay malayang ipahayag ang kanilang pagsasalita at malaya silang magtipon ng mapayapa sa lugar na yan. So, ang nakakalungkot nga niyan, Admar, ay makikita natin bakit kailangan magkaroon ng ganitong pagtigil na tendensya ito ng isang hindi democratic, hindi demokrasya, kundi authoritarian rule, no? Dahil itong mga inoorganisang ito ay lahat ay mapayapang pamamaraan. Kaya napakahalaga na dapat patuloy kahit na may mga challenges tayong hinaharap. Ang hakbang ng Maisog Pilipinas. At alam mo, hopefully dahil sa ganitong pangigipit at pagkitil ng demokratikong espasyo ay dapat patuloy na mag-organisa at mag-move. Ayun yung mga binibentang truck. Puro kalawangin na yan Puro kalawang Sino bibili niyan? Anak ng tenteng na. May mga binibenta? Di ko bibili niyan puro kalawang bibili niyan. Mateta pa yung anak ng teteng na yan.
mobilisa, hindi lang sa halimbawa sa Tacloban, kundi patuloy sa iba't ibang lugar. Kaya kami naman, ADMAR, ay bahagi ng pambansang kilusang itong nangyayari sa Pilipinas dahil nakikita natin yung mahalagang papel namin dito sa overseas upang palakasin. Saka dapat kung binibenta to, ba't walang mga taong bumibili? Wala nga taong nag-check ng truck eh. Ano yan? Klaseng pagbibenta yan. Sarauluhan yun. Ang hanay, no? Kasi dalawang fronte yan, national and international. At naglalayon kami na, of course, na yung pampolitikang o pampublikong pananaw sa mga Filipino-Americans na isulong yung transparency o kalinawan, isulong yung accountability o pananagutan, isulong yung kapayapaan. O nga pala, speaking of hakbang ng maisog sa USA, Marley ka. Pagkakataon mo na to, 'di ba? Sabi mo kailangan pang dumaan ng Senado natin para mapatawag ka sa Senate hearing. So pagkakataon mo to para pakiusapan mo si Uncle Ju. Si Uncle Ju na ituloy ang rally dyan sa USA. Total, nandiyan ka naman eh. Mama Jo, mega love shoutout. Sigurado talaga na walang pwedeng pagtipunan ng tao ang pagkakalagay ng truck ang mga animal. Ginawang no? Hinilera no? Pero totoo pwedeng-pwede yun. Akyat kayo dun sa taas ng Akyat kayo dun sa taas ng truck. O nga pala, may isa pa palang fake news maputol ko kayo. Yung about daw sa Tacloban Maisog Rally. Kakasuhan daw si Tatay Digong. Isang malaking fake news din po yun Huwag kayo magpapaniwala sa mga tanso. Baka maging tanso utak nyo. Yung mga hindi pa nagpa-member, mura lang ang monthly membership, 50 pesos and above lang per month. Automatic babawasan every month. Ang weird nga Bright. Bakit walang taong umiikot para tignan yung for sale? Kaya nga katarantaduhan. Tsaka kasi bibili ng puro kalawang. Di pa kasi pinagsusunog ang mga truck na yan. Easy lang, puso mo. Susunog agad Gusto mo agad ilagay sa mga kamay mo ang batas. Huwag kang ganyan, masama yan. Marie Sakal, Sakay, mega shoutout. Magandang gabi sa lahat, magandang gabi din po. So tuloy natin. Ito pa pala, may comment pa dito. Si Ate Lodi Santos, mega shoutout sa'yo. Ate, Ma'am Lodi, nakalimutan ko shoutout. At isulong ang seguridad at pambansang soberanya ng ating bansa. Iyan din naman yung mga prinsipyo na niyayakap ng hakbang maisog sa Pilipinas, no? So hopefully, Admar, sana magkaroon ng pag-organize na para lalo nating mapalakas ito na kung pwedeng pagsabayin ng 2 o 3 sa iba't ibang iba-ibang lugar, no? Para makita nila na ang tinig ng mamamayan ay mahalaga sa mga krisis natin ngayong hinaharap sa bansang Pilipinas. Meron po bang nakasal sa batas o napag-aralan niyo po ba, attorney? Halimbawa, Freedom Park ito tapos ginawang showroom. Private ang gumamit nagkaroon ng auction ba yan o bentahan? Pwede bang gamitin yung ganyan? Kasi nakalagay din dito at all times di ba? Tama. At all times. May mga remedies dyan. Kaya lang, of course, minsan nagagahol ka sa panahon, pero alam natin, kaya nga tinawag nga na Freedom Park, no? So malinaw na malinaw yan. Tsaka ito pa ito kasi, hindi to sa gobyerno. Sa mga tao to Hindi naman to sa, walang nagmamay-ari nito, kaya nga Freedom Park So ngayon, pag ganyan, ginawa mong bentahan or ginawa mong venue sa mangyayaring auction or sa pagbebenta, parang katarantaduhan nata to. So hindi pala to sa tao, para to sa gobyerno. Gobyerno pala nagmamay-ari nito, hindi pala ang taong bayan. Halimbawa, itong Freedom Park dito sa Tacloban, so hindi pagmamay-ari ito ng taong bayan. Dapat hindi tinatawag na Freedom Park kasi nga, pagmamay-ari yan ng gobyerno, baka pagmamay-ari yan ni Tamba.
Makapagmamayari kasi yan ni Tamba, kaya ano. Kaya ganyan. Lahat ng Freedom Park dito sa Pilipinas, ganyan pala. Di wag na kayo magtayo ng Freedom Park. Yan ay para sa mamamayan, no? So, tapos kung i-convert mo yan sa isang a private business venture or may mga showrooms. Bakit po nag-price? Malinaw yan. Yan ay planado at dinesign yan para pigilin. Hindi, planado talaga to kasi ginawa na nila to dun sa Dumaguete. Ginawa na nila yan. Alam niyo, nagkaroon sila ng idea yung sa may Tacloban, sa Bulacan. May isog rally sa Bulacan, nagkaroon sila ng idea dun. So, hinarang yung truck. No? So, dito, dinamihan na. Ang tanong, ang pinakamasaklap dito, siyempre, binayaran yung may-ari nito. Inutusan. Ang tanong, yung binayad dito sa may-ari ng mga truck na to, or na kung sino yung, anong tawag dito sa ganito? Yung pinaka-boss dito sa ganitong yung mga benta-benta ng truck. Ang tanong, saan kinuha yung pera niya na pinambayad dyan? Malamang, alam nyo sa totoo, hindi nila binayaran ng Freedom Park dito. Sila pa yung binayaran. Malamang yan, ha? Malamang yan. Malamang yung ganyan ang nangyari dyan. Sila pa yung binayaran kaysa sila yung magbayad sa Freedom Park. Freedom Park. Sana, dati hindi na tinatawag na Freedom Park yan. Dapat natawag dyan? International Park. Boom! O kaya the President Park. Boom! O kaya the Tambaluslos Park. Boom! O kaya Parking Park. Boom! Parking Park ng putik. Parking Park Oo, dapat the Parking Park yan. Oo. Huwag nyo nang tawagin dapat na Freedom Park yan. Nga yung hakbang na maisog sa Pilipinas, no? Na ngayon ay lalong lumalakas, lalong tumitibay kahit na ano pang gawin ng mga local political forces or even national political forces para pigilin itong pag-usbong ng mga ganitong organikong mga peace rallies na kung saan ay nakikita naman natin, no? Katulad niyang ginagawa nila yan. Tsaka lupit ng pagkakalagay ng truck. Alam niyo, yung mga talagang inangat nila na ganun. Para nga naman walang makapatong dun sa truck. Ang galing yan. Ang galing ng utak ng nitamba talaga. Yan, nakaangat yung mga nakaangat yung mga nakadam siya. O, para kapag tinuloy nga naman yung rally, hindi makakasampay mga tao doon sa truck. Yan, na naka-schedule na before. Tapos ang planado dito, kapag tinuloy ng maisog rally, yung pag-rally dito sa Tacloban Freedom Park or parking park, kakasuhan sila nung mismong may-ari nitong mga truck na to kasi nga sila yung naunang naka-schedule. Ganun yung papalabasin dito. So, magkakaroon ng kaso si Duterte, si Tatay Digong. Ngayon ang gusto mangyari nila. Kaya, at yun talaga ang plano. Yun ang nakikita kong plano kasi kapag, halimbawa, nauna sila dyan. No? So sila yung may karapatan kasi may permit daw sila. Kuno. So ngayon, pag tinuloy ni Tatay Digong yung rally dyan, so kakasuhan siya nitong may-ari ng mga truck na to. O, ganun yung mangyayari niya. Set up talaga. Na iyan, yung sinasabi natin ng Peace and Play Rally ng Hakbang ng Maisog Pilipinas. At papalitan mo at i-convert mo dyan sa ganyang klaseng pamamaraan. Wala nang ibang makikita nating kadahilanan kung bakit gagawin yan. Kung hindi, direktang paglabag yan sa ating batayang... magkano ba itong truck nyo? Paano kapag may magtanong nga dyan? Wala man lang for sale na kung magkano presyo niyan. Wala man lang mga makikita yung mga mamimili kung para magkaroon sila na interesado na matibay ang mga truck nyo. Oo, nako, anong tatak nito? May tatak naman siya pero wala siyang tag price. Lagi yung tag price.
Anak ng teteng nagbebenta. Ano yan? Truck show? First time in the history of the Philippines na meron ng truck show sa Pilipinas. Akala ko motor show lang meron tsaka car show eh. Meron din palang truck show, no? Galing. Yan, no? Wala man lang nakaano eh. Ito, XCMG. O, wag nyo nang biling yan. O. Kansilado yan, o. Sa ano, pag nakaupo na yung Duterte, o, yung XCMG na yan, o, wag bigyan ng permit. Prinsipyo at of course ang ating freedom na guaranteed ng saligang batas natin. Obligado ba ang isang opisyal? Kasi kumbaga, ang mangyayari pag Freedom Park, sabi nga, wala nang permit na hihingin eh. Pero kumbaga, bibigay ka lang ng abiso. Tama ba? Na, oy, mag-ano kami dito. Meron kaming gaganapin na... Grabe, punong-puno yung tao guys. Ang dami namimili oh. Grabe naman yan. Ilan? 1, 2, 3. Ay, hindi mabilang. Grabe, sobrang dami naman yun. Grabe, punong-puno na namim. Ang dami talaga nagtatanong sa mga truck, oh. Mga bukas sa Makalawa, ubus na yung mga truck na yan, kakapamili. Sobrang daming tao, punong-puno eh. Oh, punong-puno ng mga pulis. Ay, Belo. Putay na, binibenta yung mga truck pero mga pulis yun nandun. Sino bibili ba nun? Ayop na yan. Ilang bibili mong truck? Ito, para at least makatulong din na magkalendaryo. Baka kasi may gagamit din sa mga ganyan. Obligado ba ang mga local LGU na magbigay ng reply? Kasi sa pagkakalam ko kanina, sa organizer niyan, sabi nila wala silang natanggap din na reply. Wala naman talagang na papayagan sila kasi pwede na nilang gamitin anytime. Walang permit pero kailangan pa rin sigurong ikalendaryo. Dapat nga, no? Alam nyo, totoo itong sinabi, no? Ewan ko lang kung pwede to, nakasuhan dapat yung mga lokal dyan na gumaganap niyang kasuhan para matuto. No? Dapat nga kasuhan yan eh, no? Hihintayin ko nga, Jay, na lumabas yung truck model dyan. Gumastos pa ang gobyerno, taxes natin, para bayaran yung may-ari ng truck, cement mixer and other heavy machine para gamiting pangharang doon sa rally. Kasuhan dapat ng LGU. Kaya nga, ewan ko. Wala na nga. Ito alam niyo sa ginagawa ng gobyerno natin, no? Sa ginagawa ng gobyerno natin, yung mga halangang bituka dito, magkakaroon lalo ng sungay. Sanga-sanga pa. Alam niyo bakit? Yung ultimong gobyerno natin binabali yung batas natin eh. Tingnan niyo, nasa batas natin yan. Freedom Park, kahit sino pwedeng gumamit yan. Rally, hindi mo pwedeng pagbawalan ang rally. No? Pangkalahatan yan. Tingnan nyo, ultimong administrasyon, baling-bali yung batas, hindi sinusunod yung batas. So, magkakaroon ng interes yung mga halangang bituka dyan na, presidente nga natin, hindi sinusunod yung batas natin, tayo pa kaya? Hindi mo na tayo sumunod. Bakit pa tayo susunod sa batas natin baling-bali na nga nila, sila nga hindi nila sinusunod Diba? Akala ko, Boss Jay, sa Subic lang may truck show na meron pala. Meron na ba talagang truck show? Lahat ng big truck sa Tacloban inilagay nila. Parang mga tanga at praning lang yung mga nag-utos na lagyan ng truck na yan. People's power na tayong lahat. People's power, isang salita nga lang ni Maharlika, naniniwala na people's power pag gusto niya. Okay, tuloy natin to. Hindi, tama nga. Kaya nga binabanggit natin kanina, Admar, na yung pag-regulate ng time at ilagay sa tamang oras, halimbawa, para makita nila kung may conflict. Pero yan ay yung mga ministerial duties. Hindi yan ang pwedeng gawing dahilan na bigla-biglaan na gagawa sila ng tinatawag nating ways para lang pigilin itong peaceful at organized rally na ito. Kasi yung notisya ay sapat na yun
sang-ayon sa batas at regulasyon. Kaya nga sa buong bansa natin, iyon na yung essential ng Freedom Park. Kung bakit. Yung pala mga service dito mga police, yung Freedom Park na yan, ay yung mga truck na yan. Yan pala yun. Boom, basag. Totoo naman eh. Mas pinapaniwalaan nyo nga si Marlica kaysa kay Tatay Digong, tapos people's power pa gusto nyo. Si Raulo. Saan galing ang mga truck nila? China, magkano? Down payment. Ersan TV, paano kaya kung Visayas at Mindanao magkaisa? May magagawa kaya ang yoga sa Luzon? Dito tosin yan, pag nangyari yan, kawawa ang Luzon dyan, kahit anong gawin nila. Ang dami niyan, Visayas, Mindanao. Pero sana hinihiling pa rin natin na wag muna, no? Wag magkaroon ng gulo kasi mahirap din maraming masasaktan. Yun ang ayaw ni Tatay Digong At meron tayong ganyan. So, kahit saan mo tingnan na anggulo yan, Admar, ay dapat ang ginawa ng local government officials ay kung hindi nila mabigyan ng justifiable reason, dahil wala naman talagang justifiable reason kung bakit pipigilin yan, at the same time, yung paglipat ng mga ganyang business venture activities dyan sa area yan na kung saan ay dyan gaganapin ang Peace and Prayer Rally ng Hakbang Maisog Pilipinas, ay nagpapahiwatig iyan na meron silang design at mayroong layunin talaga na hanggat maaari ay pigilin nila itong Hakbang ng Maisog Pilipinas na prayer movement rally. No? Pero tingin nyo po, attorney, halimbawa, pagpalagay natin, kung ako ay ang organizer dyan, tapos meron pa rin espasyo dyan, gagamitin ko pa rin yung Freedom Park na yan, kahit na andyan ang mga truck, mga dambuhala, mga heavy equipments, pwede pa rin? Tama, pwede pa rin yan. Kasi nga, labag na yon sa alituntunin, tsaka sa patakaran, parang ginawa nila, nag-substitute sila ng another private activity or business venture dyan. Samantalang yan ay para sa tinatawag nga nating paglalahad. Oo nga pala, yung model po ng truck from China po yun Baka hindi niyo baka wala pa po nakakapagsabi sa inyo galit tayo sa China, no? Pero lahat ng nakabalandrang truck doon from China. Galing, no? Galing, lapit! Eto, Jay, sa palagay mo, bakit sasapi daw si Morales sa Maisog Rally? Anong sasapi? Ayaw niya nga sa Maisog Rally. Ayaw niya nga sa rally, ayaw niya nga daw sa mga rally na yan. Ayaw niya daw dyan. Ito, gusto niyo bang ebidensya? May voice over, may video yan. Ayaw niya nga daw sa rally ni Morales. Di ibig sabihin, ayaw niya rin kay Duterte. Ganun lang yan. Totoo yan. Hindi ko baka sabi, tinisiraan mo si Morales. Pinagtatanggol ko nga yun, tapos sinisiraan. Hindi ko sinisiraan, sinasabi ko lang yung sinabi niya. Baka Boss Jay, ayan ang mobile sa Tacloban, ginamit ng mga pulis. Mobile. Baka nga yun yung mobile. Ayun yung pang-ronda nila, no? Ay, Born Bonita, wag kang makulit. Kung ayan ang gusto mo, Presidente, problema na yan. Janice, common sense na lang nga hindi nga kumpleto ang evidence pero ngawa napahamak pa si Morales na bagong bayani kuno. It's obvious for the views yan, si Maharlo ka na yan, sabi ni Ate Alexa G. Nagsabi si Morales kay Jojo de Guzman kagabi na ayaw niya sa rally, di ba? Saan niya ayaw? Saan niya Ayaw niya nga daw dyan sa rally. May sinabi nga siya nung nakaraan. Anong sinabi niya kay Jojo de Guzman? Nagsalita siya, stop na daw sa Senado. Stop na nga. Alam na namin, matagal na. Alam na namin, matagal ko nang alam yun na stop talaga. Binawi niya kaya latest interview kay Master po. Master, sinong Master?
Master po? Master po? Sino? Sa inyo ay ano? Bye everyone. Sige, ate. Ingat yan. God bless. Kapag hininto ang hearing daw, may kiusap siya sa maisog. Ayaw niya nga sa maisog, tapos may kiusap siya. Nasa interview siya ni... sige, panoorin natin mamaya yan. Sige, ito, tapusin na natin to. Panoorin natin yung kay Jojo. Sige.